Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Kabanong, ang inyong tagapagsalaysay ng mga kwento ng mga misteryo at kababalaghan, mga kwento ng mga multo at aswang, mga maligno at mga kakaibang pangyayari at mga nilalang. Dito lamang sa Aklat ng Lagim na pinamagatang Manananggal na Pokpok sa Quezon Ave. Mga totoong kwento ng lagim ni Kabano. Ngayong araw na ito, mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim, meron akong isasalaysay sa inyo na isa na namang tunay na pangyayari base sa karanasan ng isang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Alex. Siya ay tubong taga-Tondo, Manila. Noong taong 1992 ay may napabalitang manananggal na naghasik ng lagim sa Tondo. Marami ang mga kwentong lumabas tungkol sa manananggal na ito. At isa sa mga kwentong ito ay mula sa kaibigan ni Alex na si Sunny na muntik nang maging biktima ng manananggal. Paalala lang mga kasangga na ang kwento ngayong araw na ito ay hindi maaari sa mga menor de edad dahil may mga eksena tayo dito at mga lingwahe na hindi nararapat sa mga bata. Ngunit bago tayo magsimula, pinapaalala kong muli na may mga shoutouts tayo mamaya sa video ito. Para sa mga bagong subscribers natin, pumindot sa join button at naging kasangga ni Kabanong at nagkaroon rin ng badge, special emojis, limited edition t-shirt at ng mga special perks. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe at pumipindot sa join button, gawin nyo na ito ngayon na. Kung hindi, may hahatak sa mga paa ninyo mamayang gabi. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ayon kay Alex, noong taong 1992, nasa edad 25 pa lang siya. Siya ay nagtatrabaho sa paninderya bilang panidero. May nakasama siya doon na isang delivery boy at naging kaibigan na rin niya na si Sunny. Binata pa siya at wala ng ibang pamilya. Siya ang mabibiktima ng manananggal. Si Alex naman ay nangungupahan katabi ng kwarto ni Sunny. Madalas nahuhuli si Sunny sa pagpasok at madalas napapagalitan ng Chinese nilang amo. Ikaw, Sunny, ikaw lagi late. Sa susunod, ikaw na malate, ikaw akin tanggal trabaho, ha? Oho, agahan ko na bukas. Bukas, ikaw aga. Pero sunod bukas, ikaw naman late. Lucky akin negosyo dahil sa'yo. Sunny, bakit naman kasi lagi kang nalilate? Ano bang ginagawa mo? Paano ba naman, Alex? Yung bagong border sa atin, dun sa gitnang kwarto. Grabe, lagi kong inabang ang maligo. Grabe, Alex. Ang laki. Kapuspalad talaga ako sa kanya. Anong kapuspalad? Tignan mo ang palad ko, Alex. Kapos ang palad ko sa laki ng boobs niya. Ikaw talaga, Sunny, oh. Kung ano-ano yung pinag-aagawa mo. Magugas ka nga ng kamay. Parang may malagkit pa dyan sa palad mo. I-deliver mo na yung mga soft drinks sa tindahan ni Caselso. Kanina pa hinihintay ng matanda yung mga soft drinks na yun sa tindahan niya. Oo na. Daig mo pa yung amo nating yung chiko mag-utos eh. Hindi naman sa ganun, Sunny. Ayaw ko lang na gabi na naman tayong umuwi dahil sa mga late delivery na yan. Nadadamay pati ako pag di mo nagagawa lahat yan. Pati ako, hindi pinapauwi ni boss eh. Hanggat hindi tapos lahat yan. Ayaw ko naman umuwi ng gabi dahil balitang may gumagalang manananggal dito pag gabi. Marami ang natatakot tumambay ng gabi kina Alex dahil sa manananggal na yun. Kailan lang, biglang nagkagulo sa kanila dahil may nakita mga tagaron sa kanila sa may bubungan. Ayun! Ayun yung manananggal! Sipatin natin, dali! Di mo tinamaan, pare. Ang bilis. Nakalipad ka agad. Saan ba nang galing yan? Bigla na lang yung sumulpot dito sa atin, ah. Mag-ingat tayo.
Huwag nang maglalabas sa gabi ang mga tao dito sa atin. Lalo na yung mga bata. Baka mabiktima pa sila eh. Bumuo tayo ng grupo para rumonda gabi-gabi. tama yun. Rumonda tayo. Tama. Kailangan natin yung sa lugar natin. At rumonda tayo gabi-gabi. Kaya namang gabi-gabi ay pinagbawal na ang tumambay sa kalsada. Nagkaroon na ng curfew sa kanilang lugar. At nang pauwi na sila Alex at Sunny, ay nakasalubong nila si... Jogabel, kumusta? Saan ka pupunta? Ang sexy-sexy mo naman ngayon. Sabi ko naman kasi sa'yo, sagutin mo na ako. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Yan ngang sarili mo, hirap kang buhayin. Idadamay mo pa ako sa kahirapan mo. Kung gusto mo ako, mag-ipon ka. Kahit 500 na lang. Total, kapitbahay naman kita. Pagbibigyan na kita. Puntahan mo ako sa Quezon Avenue. At sigurado, paliligayahin kita. Hindi yang boso ka ng boso dyan. Nagkakaliw na yung palad mo sa kakalaro. Sabay alis at sakay ng taxi si Jogabel. Si Jogabel, kung tawagin ng mga tambay kina Alex, dahil nga sa laki ng boobs nito. Napakaputi at napakakinis ng balat at napaka-sexy nito. Ang ganda ng kanyang mga labi at mapupungay ang kanyang mga mata at may matangos na ilong. Kung titingnan mo siya, para siyang isang diyosa. Yan ang paglalahad ni Alex sa itsura ni Jogabel. Isang gabi, nang dumaan na naman si Jogabel sa tapat ng bakery nila Alex, saktong nandoon rin si Caselso at umu-order uli ng soft drink sa kanila. Buti wala dito si Sunny. Kung hindi, nako, magpapakyut na naman yan kay Jogabel. Alam mo Alex, may hindi ako magandang nararamdaman sa babae niyan. Nakakita na ako noon yan sa probinsya namin sa Siquijor. At mula na dumating ang babae niya dito sa atin, ay doon rin nagsimulang manggulo dito sa atin ang manananggal. Anong ibig mong sabihin, Caselso? Yang Jogabels na yan ang manananggal? Hindi sumagot si Celso, ngunit makikita mo sa kanyang muka ang pagsang-ayon niya sa sinabi ni Alex. Maya-maya, Alex, pabili nga ng pandikoko. 5 piraso lang. Oh, itong bayad ko. Uy, oo nga pala. Di ba wala na yung nanggugulong manananggal dito sa atin? Alam mo bang mukhang sa Quezon City na ito ng bibiktima? May natagpuan daw na lalaki. Wakwak ang dibdib. Wala nang puso at tatay. Ang sabi, salvage daw yun. Pero sigurado ako, yan yung manananggal na nanggugulo dito sa atin nung nakaraan. Dahil may rumoronda na dito sa atin, mukhang lumipat na ng lugar para dun mambiktima. Ay, teka, napachika na ako sa'yo. May sinasaing nga pala ako. Diyan ka na nga. naiwang napapaisip si Alex. Totoo nga kaya ang sinasabi nila? Totoo kaya ang sinabi ni Caselso na si Jogabel na roommate nila ang manananggal? Isang gabi, noong nakaupo daw si Alex sa labas ng inuupahan nilang kwarto at tulog na si Sunny, nagulat siya nang biglang lumabas si Jogabel sa kanyang kwarto na nakatapis. At may daladalang isang maliit na bote sa kamay niya at sabonera sa isang kamay. Miss, sensya na ha. Alam ko naman na yung binansag sa'yo hindi yun ang tunay mong pangalan. Ako nga pala si Alex. Ikaw? Mabait naman daw na sinagot siya ng babae. Annabel talagang pangalan ko. Siguro dahil malaki ang boobs ko. Kaya nila ako tinawag na, alam mo na, Jogabel. Mabuti hindi ka napipikon sa kanila, no? Ay, teka. Bakit nga pala nandito ka pa? Masyado nang malalim ang gabi, ah. Medyo masama kasing pakiramdam ko. Nangihina ako ngayon. Baka hindi muna ako lalakad ngayon. Kailangan ko munang magpalakas. Ganun ba? Di sige. Maligo ka na. At habang papalayo si Jogabel, Annabel na pala, nakaramdam ng pag-iinit ng pagkalalaki si Alex. Hindi siya santo,
At sa nakita niyang kurba ng katawan ni Annabel sa manipis na tapis ng tuwalya, nakaisip ng kademonyohan si Alex. Sinundan niya si Annabel sa banyo at doon niya nakita na may maliit na butas sa pader na ginawa ni Sunny. Alex, grabe. Alam ko naman na tripurin niya si Jogabel eh. Kung gusto mo siyang silipan habang naliligo siya, meron akong ginawang butas sa gilid ng banyo. Tinakpan ko yun ng kalendaryo, kaya tayo lang nakakaalam nun. Pagkasilip niya, kitang-kita niya ang tiyempong pag-alis ng tuwalya ni Annabel. Tumambad sa kanya ang buong alindog ng babae. Kitang-kita niya ang 2 bundok ng makiling at ang perlas ng silanganan na natatago ng maggubat na kabundukan. Naramdaman niya ang pagkislot ni Manoy. Nakita niya na unti-unti nang naligo si Annabel. At nang matapos siya, ay binuksan na niya ang isang maliit na bote na bit-bit-bit-bit niya kanina. At sinimulan na niyang ipahid ito sa kanyang katawan, sa kanyang kabundukan, pababa sa kanyang balakang, sa kanyang puson. Mabaliw-baliw na si Alex sa kanyang nakikita. Di na siya nakatiis. Kailangan na niyang mailabas ang init na ito na kanyang nararamdaman. At nang aktong ilalabas na niya si Manoy, bigla na lang nagulat si Alex sa kanyang nakita. Nabitak na ang balat ni Annabel sa kanyang balakang. Nahati ito sa 2 at unti-unting lumabas ang malalaking pakpak ng paniki sa likod ni Annabel. Binakbak niya ang yero ng bubungan ng CR na walang kisame. At doon dumaan si Annabel na ngayon ay isa ng ganap na manananggal. Nakatulalang nakatitig si Alex sa manananggal habang lumilipad ito papalayo sa kanya. At nakita si Alex ng kapitbahay nila na nakatulala. Hoy Alex, anong ginagawa mo dyan? Sino ba yung nasa CR? Kinakatok ko ngayon pero nakalak. May tao ba dyan? Hindi napasagot si Alex. Pero sa isip niya, hindi tao, kundi isang manananggal ang nasa loob ng banyo. Kinabukasan, inabot na ng gabi, ay nakatulala pa rin si Alex sa nakita. Di niya alam kung sino ang pagsasabihan niya sa kanyang nakita. Nang biglang dumating na humahango si Sunny. Alex! Alex! Nakadiskarte ako ng 700 sa Bombay. Madadali ko na rin sa wakas yung Jogabel na yan. Dadaanan ko siya sa Quezon Ave. Nandun daw siya ngayon. Dadalhin ko na lang siya sa Quezon City Circle. Doon ko na lang siya titirahin. Kulang na kasi ang budget ko eh. Sabihin mo na lang sa amo natin, umuwi na ako dahil sumama ang pakiramdam ko. At dali-daling humangos at sumakay ng jeep papuntang Quezon Ave si Sunny. Yari ka sa akin ngayon. Pakipot ka pa. Pag natikman mo ang romansa espesyal ni Sunny, baka hanap-hanapin mo na ako. At ikaw pang magbakaawa sa akin. Sa bakery, biglang natauhan si Alex sa kanyang pagkakatulala. Si Caselso! Sa kanya ko sasabihin ito. Siguradong paniniwalaan niya ako. Maya-maya pa ay pumunta na si Alex sa tindahan ni Caselso. Caselso! Caselso! Alam kong kayo lang ang maniniwala sa sasabihin ko. Si Jogabel, si Annabel, yung kapitbahay namin na pokpok. Nakita ko kagabi. Nagpalit siya ng anyo. Tama kayo. Siya nga ang manananggal. Saan mo naman nakita ito? Ha? Ay, basta nakita ko siya kagabi. Nagpuna siya ng parang langis sa katawan. Tapos, ayun na. Nahati yung katawan niya at lumipad gamit ang malalaking pakpak ng paniki. Ang malupit nito, pupuntahan siya ngayon ni Sunny. Kaya mamaya, magiging biktima siya nito. Caselso, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Meron akong buntot pagi dito. Isang panlaban yan sa manananggal. Dapat rin ay magdala tayo ng asin at kalamansi. Dapat nating lagyan ng mga ito
ang kalahating katawan na naiwan niya upang di na ito makabalik sa kalahating katawan hanggang siya ay abutan ng pagsikat ng araw. At doon siya mamamatay. Siya nga pala, saan ba daw sila pupunta ngayon? Malamang, nasa Quezon City Circle na sila ngayon. Dali ka, Celso! Mag-taxi na tayo para maabutan natin si Sunny ng buhay! Samantala, sa Quezon Memorial Circle, Teka lang. Huwag mo akong dilaan sa tenga. Malakas ang kiliti ko dyan eh. Gusto ko, ako ang roromansa sa'yo. Gusto ko, ako magpapaligaya sa'yo. Yun bang gusto mo? Ha? Eh di, sige. Kung yan ang gusto mo, simulan na. Dali. At na ako. Ano ba? Dali. Basta humiga ka lang. Ako nang bahala sa'yo. at dahan-dahang inalis ni Sunny ang blouse ni Annabel at tumambad kagad sa kanya ang dalawang naglalakihang bundok ni Annabel na wala ng bra. Oh my goodness. Ano bang uunahin ko rito? Sinibasib ni Sunny ang kabuntukan ni Annabel. Halos di magkandamaliw si Sunny kung ano ang uunahin sa naglalakihang kabuntukan ni Annabel alias Jogabel. Samantala, nakarating na sila Alex at Cassielso sa Quezon Memorial Circle. Ang laki pala dito, Cassielso! Saan natin hahanapin dito sila, Sunny? Doon sa kakahuyan, doon sa maraming puno. Malamang, nandun sila. Karamihan namang nagpupunta dito ay magsingirog. At doon sila pumupunta. At dali-dali, pumunta sila Alex sa kakahuyan. Hindi na ako makapagpigil. Simulan na natin to. Teka, sandali lang. Masyado ka namang excited eh. Pupunta lang muna ako sa CR para maghugas. Gusto ko, malinis ito at mabango bago mo pasukin ang kuweba ni Maria. Hindi na. Okay na yan. Talo-talo na yan. Mabibitin pa ako niyan eh. Relax ka dyan. Basta dyan ka lang. Kakainin kita. Tumawa si Annabel. Hindi alam ni Sunny na ang ibig sabihin ng kakainin kita ay lalamunin ni Annabel ang lamang loob ni Sunny. At pumunta sa CR si Annabel, dala-dala ang maliit na bote ng langis. At doon nakita nila Alex si Annabel nang pumasok ito sa CR. Caselso! Ayun yung manananggal! At dala-dala na yung boteng sinasabi ko! Ibig sabihin, ay buhay pa si Sunny. Abangan natin ang pagbabagong anyo ni Annabel. At hawakan mo itong buntot pagi ko. Pag lumusog na ang manananggal kay Sunny, tatawin mo siya nito. Habang ako naman ay lalagyan ko ng kalamansi at asin ang naiwang katawan niya. Cassielso! Ayun na yung manananggal! Lulusobin na si Sunny! Gusto mong kainin kita, di ba? Eto na! Eto na, kakainin na kita! Annabel! Bitiwan mo siya! Huwag kang mangyalang dito, Alex. Kung ayaw mong pati ikaw, elamunin ko. Ganon! May regalo ko para sa'yo! Hetong buntot pagi! Caselso! Lagyan nyo na ng kalamansi at asin ang kalahating katawan niya! At binugbog na ni Caselso ang halos 1 kilong asin at pinigaan niya ng napakaraming kalamansi ang kalahating katawan ng manananggal. Dali, Sunny! Tumayo ka dyan! Tayo na, Caselso! Dali-daling nagtatatakbo ang tatlo palabas ng circle at inabutan na sila ng pagsikat ng araw. Lumipas ang panahon ay naging normal ang buhay nila Alex at Sunny. Hoy Alex, nabalitaan mo na ba? Binuksan na yung kwarto ni Jogabel. Ang tagal na kayang hindi umuwi ng babaeng yun. Hindi na rin kaya nakakabayad ng renta. At alam mo ba, ni walang kalaman-laman ang kwarto ng babaeng yun. Paano kaya yun nabubuhay? Tulog sa araw, gising sa gabi. Ano kayang kinakain nun? Hay nako, kung mag-aasawa ka Alex, huwag ganong babae ang piliin mo ha. Nandito naman ako eh. Tahimik lang si Alex
Wala nang ibang nakaalam ng pakikipaglaban nila sa manananggal. Ayaw na niyang maabala pa ng mga media. Pero sayang, nanghihinayang talaga siya kay Annabel. Sana makatagpo na lang siya ng katulad ni Annabel pero hindi manananggal. Mga kasangga, mga kalalakihan dyan, mag-iingat kayo, lalo na sa pagpili ng mga babae. Lalo na yung mga sexy na katulad ni Annabel. At iwasan nyo ng pumick up na mga babae sa Quezon Avenue. Dahil baka mamaya, may isang manananggal na naman na kakain sa inyong kalamnan na pati si Manoy damay. Bago tayo magtapos, ay i-shoutout muna natin ang ating mga bagong subscribers. Sila ay sina Amethyst Paises del Rosario, Pauline Mosura, ang pahina ni Eraliam Horror Stories, Chibi Beldad Vitancourt, Pendejo TV, Ed's Kusina Channel Japan, Media Detroit, Antingera, Team TV Story, Papa J, Ominous Cookie, Niza Adelantar, El Bilingan, Binibining Imahinasyon, Balintatao, Gina Agapito, Anthony Opeñano, Tonyo's Adventure, Mami Ira, Melanie Escalante, Vendetta 13, Zarina Micaela Mercado, Awin Kolotsky, Mego Ben Mix Vlog, Crizaira Alvaro. And special thanks sa ating mga ganap na kasangga ni Kabanong. Nika Nochelle Urbano, as pamana member, makakatanggap si Miss Nika Nochelle Urbano ng isang limited edition t-shirt mula sa Aklat ng Lagim. At salamat rin kay Shasha Sudario bilang ambag member. Maraming salamat sa inyong suporta. Kung gusto nyong maisama ang mga pangalan nyo sa susunod na shoutout, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify kayo ng mga susunod na upload ko ng mga videos. At pindutin nyo na rin ang join button para maging ganap na kasangga na kayo ni Kabanong at magkamit ng mga special perks at isa na rin ang limited edition t-shirt pagpamana member kayo. Ang mga nagsigana, ang naglapat ng tinik kay Jogobel, also known as Annabel o ang manananggal, ay walang iba kundi si Miss Shyla Hart o kilala rin bilang si Antingera. Pakisubscribe na rin ang kanyang channel. Nasa description ang link ng kanyang channel. At ang bunganga ng lagim na si Bernie Malihana bilang Sunny, nasa description box rin ang kanyang channel. At ang kwentong ito ay mula kay Bobot Sale, kaibigan niya si Alex, at siya ring gumanap kay Ka Celso. Si Bobot Sale ay dati kong kasama sa DZRH Drama Artist. Mag-comment, paki-like at share na rin ang videong ito sa may hilig niyong mga kaibigan. Muli, hanggang sa susunod na pagsasalaysay, dito lang sa Aklat ng Lagim ni Kabano.